Kahit saan ata kami magpunta, malapit na kami sa ganito. Pagkatapos kasi ng work namin yan, may dadaanan pa kami. Ang kaso, 10 AM pa ang bukas nun. Kaya naisipan na lang muna namin tumambay sa may McDo para mag-almusal na din muna. Dahil ayun pa lang din naman ang bukas ng mga oras na yan. Ang in-order lang namin nun ay yung pang-almusal. Nang biglang may sumulpot dyan sa may tabi namin. Akalain nyo yun, kahit mall na to, may sumusulpot pa rin talaga. Sa bagay, wala naman talaga tong pinipili. Kahit saan naman, nandyan lang yan sila. Paikot-ikot, pagala-gala. At nung una nga napansin ko, ang una nakakita kasi sa kanya ay yung guard. Naiintindihan ko naman kung bakit pinapaalis siya ng guard dahil unang-una, food establishment pa rin naman to. Dahil customer naman kami, at kami naman yung nag-initiate na magbigay ng pagkain sa kanya, hindi na rin siya pinaalis ng guard. At syempre, mismong kami, alam din naman namin kung hanggang saan lang yung limitations namin yan. Yung imbis egg diesel lang ang i-order namin, napa-order tuloy yung asawa ko ng chicken with rice niyan. Hindi para sa kanya, kundi para sa kusa na to. Yung filet nga lang ang in-order namin yan dahil yung mga isang buong manok nila, spicy lang daw ang available. Kaya ayun na lang muna ang pinagtiyagaan niya. Pagkatapos na order ng asawa ko, hinimay niya na yung manok kasama nung kanin para kahit papano mabusog siya at marami siyang makain. Akala ko nga nung una aayawan niya at ang sabi ko nga sa asawa ko, sa lapag niya na lang pakainin kasi kahit papano kinukonsider din naman namin yung mga ibang kumakain at syempre yung food establishment na to. Kaya tayo mga pet lover or animal lover, dapat matuto rin tayong umintindi at alam kung hanggang saan lang yung limitations natin. Para din naman yun sa atin, lalong-lalo na para sa kanila, para hindi rin naman sila pagtabuyan. Nakakatuwa nga dahil kahit papano, nagustuhan niya yung kinakain niya at maganang-magana naman siya kumain. O diba? Umaga pa lang nakapag-almusal na siya. Hindi naman siya ganun kapayat kaya feeling ko dito lang talaga yan siya paikot-ikot. Pero mabuti na lang din yun at dito lang siya at hindi sa kalsada. Dahil panigurado pag sa kalsada siya, malaki yung posibilidad na hindi siya mabuhay doon. At masagasaan lang siya. Pagkatapos niya nga kumain, nauna yan siya umalis sa amin. Akala ko naman uuwi na siya. Nagulat ako nandoon sa may bandang gitna ng mall, nagliliyad-liyad at naghahanap ng kalaro. Kaya itong asawa ko nilapitan siya kagad. Paano, napaka-cute. Nakikipaglaro na nga siya niyan. Ang kaso, yung laro niya may kasamang kalmot, kaya medyo napapatayo yung asawa ko dyan. Gustong-gusto niyang hinihima siya. Bibong-bibo nga siya nakikipaglaro niyan sa asawa ko. Nakahanap tuloy siya ng kalaro niya. Ang sarap sa feeling na sa munting paraan na yon, nagawa namin siya mabusog. At meron pa siyang instant kalaro kahit papano. Kaya sa mga ibang nakakapanood nito, walang masama kung hindi man natin sila magawang mapakain tuwing may nakikita tayong ganito. O wala mang pagkakataon, malaking bagay na yung hindi natin sila saktan at wag ni natin silang pagtabuyan. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.